Yun nga ni po, Attorney Naboro Barreta, na ini pong eleksyon o BSKE, talagang para daang ipapauktaba or ipopostpone, ika-cancel. Ano po ang official na position ni Attorney, and siguro legal na kapangyarihan kan COMELEC manungod sa mga prosepuesto sa Kongreso na ipagpaliban po ang Barangay and Sangguniang Kabataan elections sa November 2, Attorney? Po, sa parte pa po ng COMELEC, tuloy-tuloy pa po ang preparation habang day pa man po na ipapasa ang batas na postponement. Apat na bulang naman lang ma-election na. Kaya ilang po ang development sa Congress. Maagi pa man sa lower house, Senate, and pirmahan kang presidente. Tapos pag nakapasar na, naging batas na, pwede pa yung question sa Supreme Court. Dahil may Supreme Court decision na dati na nagsabing any postponement sa barangay election dapat may valid reason para po maging legal po sa postponement. Dapat din madideprive ang tao ng sendang right to vote. Opo, yun. And digdi Attorney, kung saro ka mong abogado, ano po, Attorney, ang sa indo pong legal na pananaw sa paoro-otro na pagpapaliban or pagpapauktaba kan Barangay and Sangguniang Kabataan election basado sa mga nainot na desisyon kan Korte Suprema manungod sa mga batayang pangkonstitusyonal na pagpapaliban or pagpapauktaba kang eleksyon, Attorney? Po, dahil po nga nasa democratic country kita, dapat mapili po sa mga botante kung sendang i-elect na mga barangay officials. Siyempre po, pag may postponement, may implied extension katong term of office, year of service ka mga incumbent candidates na din naagi sa election. Kaya po, mababaylit ka nitong right to suffrage sa mga botante. Kaya po nga ito may Supreme Court decision na dapat valid ang reason for the postponement. Okay. Digdi Attorney, ano ang nahihiling po nindong kumbaga maraot na epekto, negatibong epekto pag pinauktaba ang Barangay and Sangguniang Kabataan election sa November 2, Attorney Michael? Po, mga reason po na dapat ituloy pang election ng inot po, siyempre preparado na kayo ng COMELEC. May budget na po kita kaya na every election year man may budget na po ang COMELEC. Tapos ito po mga nagpa-propose baga, sabi po ninda, may energy crisis kita ngunyan. Pero ito kayang pondo sa election di naman ito pwedeng i-gamitin sa ibang item po. Kaya po ang COMELEC budget para sa election for the COMELEC talaga yan. Tapos as to the energy crisis, miski postpone tango niya na November ang election, may mang garantiyan na next year may namang crisis. Every year mabaga may kinakarap na problema ang Pilipinas. Tapos po mga reason pa po, syempre may sa Naga City particularly may plebisito kaya po nga nipig sabihin na itong plebisito sa maging University ng Naga City sa barangay election para makatipid po kita sa expenses. Kung estimate ng COMELEC kung di sasabay sa barangay election ang plebisit, ang magagastos na more or less mga 50 million po. Pero kung may sabay na po ang plebisito sa barangay election, mga 22 million lang magagastos, makatipid na kitang 27 million. Tapos syempre, ang COMELEC preparado naman magpa-election na. At pirang bulan naman po nga ready na po ang COMELEC na magpa-election. Kaya po yun siguro sa mga various reason na dapat ituloy na po ang barangay NSK election. Okay po. So ibig sabihin, Attorney, nag-ano lang ako, Attorney, sa sinimbag mo subag upo. Pag halimbawa nadagos ang BSKE o election sa November 2,
Garo maaaksaya attorney bako lang ang oras kundi ang budget ta. Attorney, tama po ano? Eh po, tama po yan. Sa budget man po, siyempre kung ma-postpone kita ng election, siyempre may kakagawa naman kita ka ng registration, madagdag naman po sa number of registrant, madagdag naman itong balotang imprenta ta, madagdag naman sa mga election paraphernalia sa mga master na teacher. Kaya imbis na makatipid, madagdag naman si expense ta pag magkaigwan ng postponement, tapos ito po nga sa plebisito, kundi po may sabay sa election, perang milyon po ang kaya po naman pong gastuson para po makapagpa-plebisito. Oh, okay. And di attorney, sa ibong kan mga nagluluwas na bareta, manungod gani po sa postponement, kumusta attorney ang mga preparasyon ta para sa eleksyon sa BSKE, attorney? Sa kanya po, bangday pa man po ning batas, pang batas na sa postponement, tuloy po ang preparation ta. Sabi nga, nasa ranir ka sa finish line, ngunyan po, tapos na po siya sa yung mga composition ka mga teacher, training na po sinda. Tapos po sa may candidates briefing naman po ng ganyan na Agosto. Naka-imprenta ng parang medyo ng balot ng COMELEC. Tapos more or less mga 95% ready na po kita. Ready na po kita magpa-election sa maabot na November 2, 2026. Opo. Attorney, malinawan ko lang, kung halimbawa lang, attorney, talaga madagos sa November 2 ang barangay and sangguniang kabataan eleksyon. Di si plebisito, attorney, dahil din ito madadagos. O madadagos pa din, attorney? Depende po sa siyempre may talaga, madadagos mo po kaya itong plebisita. Depende po sa, siyempre, majority kang gagastos sa plebiscite, isusoldar yan kang LGU Naga. Kaya kung may budget lang ang LGU Naga for the plebiscite, matutuloy po ang plebisito. Depende po sa availability kang budget. Sa batas po baga, ang plebiscite dapat gibuhon 120 days after the proclamation of the President. Di Mayo po to 2026 proclaim kang President dahil urban city Naga. Then, dapat may September 2026 so may election, may plebiscito na kita. Pero dahil po nga ni, para makatipid, isasabay na sa barangay and SK election sa Nobyembre. Opo, yun. And di attorney, ano man ang magiging epekto sa pondo na naitagama na and sa mga technical o administratibong preparasyon kan lokal na opisina kung halimbawa, attorney, maaprobahan ito pong pagpapauktaba kang eleksyon. Attorney, ibabalik ba si budget? O babayadan, attorney? Po, sa man po, as is man lang po sa budget pero madadagdagan si gastusan that magkagawa ng additional budget for the election kung mapopostpone man. Siyempre, madagdag po itong mga ma-serve sa election, madagdag yung printing of ballots, tapos other election paraphernalia. Dapat mag-allocate yung additional budget po for the postponement ng barangay SK election. Opo. Pero attorney, malinawan ko ulit. Sa ngunyan, attorney, mayo pa man sa indo, attorney, memo or mandato, halimbawa, hali Chairman George Erwin Garcia na talagang oktaba na or ipagpapaliban na ining eleksyon, attorney? May pa po. Sa COMELEC nga talaga, wait and see kita. Pero tuloy po ang preparation habang may pa pong batas na ma-postpone sa election. Ibig sabihin, hanggang may pang napirmahan na bill ang presidente na maging batas sa postponement, tuloy po ang preparation Opo. Attorney po sa mga sa legal and sa practical na mga aspeto, ano man siguro, attorney, ang nahihiling po nindong implication kang panibagong itong bagang holdover capacity kan mga kasalukuyang opisyal kan barangay and SK sa pamamahala sa antas lokal, attorney? Iyo po, maganda po nga talaga na number of years, madagdagan itong 3 years. Pero pag may election day kaya dapat mag-elect na po kita
magpa-election pa kita para po makapili po ang tao. Kung itong mga barangay officials na di man nagtatrabaho, ma-rebahin na po to. Tapos, syempre, makapili man po ang mga botante ining itong mga working barangay SK official. Opo, yun. And ini attorney, kung halimbawa, yun na nga ni, borobareta na mapapauktaba ang eleksyon, kumusta attorney ang reaksyon kan mga residente, mga botante digdi sa Naga? May nagpaabot sa indo attorney sa opisina nindo na, oy, ano man attorney ta ano, mapapauktaba ang ano ta, eleksyon. Attorney Michael. Siyempre po, majority man ka mga dadalangog tamis sa mga post sa social media, sa mga pa-survey kung in favor o de sa postpone ka election, telling ta po majority gusto na pong matuloy ang election dahil ang na-postpone na nga ini dapat kan 2025 in iyo ginanap ang election. Gusto na kan tao na boto giraray para sabi nga ni makapili po ning mga bagong set kang barangay and SK official. Opo. Sa hindi kita attorney, sa mga nagbabalak magdalagan sa o maging apod kay ni sa mga nagbabalak po na magdalagan sa BSKE, nasangunyan naghahalat ning opisyal na kapasyahan kang lokal na gobyerno or kang COMELEC. Siguro attorney ano ang sa indong parang may advice. And attorney may nahiling ako sa COMELEC na parang guidelines duman sa mga kandidato. Ano itong tungkol duman attorney? Ayun po, may mga bago pong guidelines ng COMELEC naman sa mga filing certificate of candidacy na madaragan sa barangay SK position. Ang mga, syempre dapat may certificate candidacy na pilapan po ito, ng kompleto, ng tama. Then sa mga attachment po, dapat mag-attach ng passport size picture. Tapos si bago pong requirement ko niyan, dapat may copy ng birth certificate, mag-ano po sa LCR or sa PSA. Then ito pong bago po na requirement man, itong may sworn statement pang naka-attach sa COC na maayos ng conflict of interest. Ano po, ibig sabihin kaya maayos ng financial interest, negosyo, kontrata o transaction na ma-conflict naman sa nadalagan ng position. Ano po, kung sa ma-divest in the consendang interest sa nindang negosyo. Bago magdalagan as barangay or SK official. Halimbawa kayan, itong halimbawa may contractor ka, tapos kaning mga kontrata sa barangay, siyempre dapat i-divest mo sa imong interest sa negosyo para po kung gusto magdalagan. Ibig sabihin makang conflict of interest sa negosyo or sa transaction sa gobyerno. Opo, di ibig sabihin pala attorney garo mas detalyado ngunyan ang pag-file kan mga kandidato, attorney. Po, tama po yan. Ang inot po naman sa birth certificate para po ma-establish na po sa imong citizenship. Tapos siyempre sa age mo man po. Pagkandidato, masalo na sa SK. Ito pong sa birth certificate, sa citizenship, sabi nakakuha ng lesson naman sa Alice Go case. Itong sa citizenship na bakong Filipino, naka-elect siya as mayor. Para po sure ang COMELEC na ito madalagan qualified po as to citizenship, as to age, and as to residency. Yan, ito mga other requirements pa po. Tapos ito naman po sa conflict of interest, siyempre po si Office of the Ombudsman kanya nag-suggest sa COMELEC na dapat ang magdalagan may conflict of interest. Ito ba nga mga dandaman naman yung nakuha kitang lesson digdi sa mga congressmen na mga contractor, may mga contractors na nga na negosyo, pero man sila ginamit ang pwesto nila para makakuha ng mga kontrata sa gobyerno. Kaya yun man to si purpose ka niyo na ma-declare ka na ang conflict of interest paglaog mo sa pagdalagan mo sa particular position. Okay po. And digdi attorney mga remaining question na lang. Paano nindo attorney ipinagpapadagos kan COMELEC Naga itong mga regular na proseso siring kan voter registry
tapos na naman pala ining voter registration, wala na nakabinbin itong mga panukalang batas, iba pang mga gibuhon sa COMELEC, attorney? Po, sa everyday transaction man po, tuloy po pag release ka tong voter certificate, diba sa mga registered voter na mga certification ninda, nagagamitan sa mga other government transactions, tuloy-tuloy man po si pag-release na kayan. Bukas po office nito Lunes hanggang Sabado. Tapos pre-election preparation naman po, may kita seminar sa mga orientation seminar sa mga kandidato. August 21 po 'yan sa barangay officials positions. And August 22 po sa mga SK. Diyan po 'yan sa Santa Cruz Event Center. Ang purpose po kaniyo ma-orient po ang mga kandidato sa mga rules and regulations sa pag-filing COC. And siyempre, didiscuss naman si calendar of activities sa mga prohibited acts, mga bawal po sa maabot na election. Okay po, 'yun. And ini attorney sa imo lang attorney personal na opinion or sa imo pong siguro perspective mga arog kayan. Sa palagay ba nindo attorney talagang mapo-postpone ining election sa November 2 or daiman attorney? Sabihin bang mas pabor mas sailing ko magyari, matutuloy magyari iniyo. Sa kung maipapasar man iniyo, may ma-oppose ka niyong postponement na ni. Pero base ka sa mga basta sa Supreme Court na previous decision, jurisprudence, sabi nga dapat may valid reason for postponement bago para ma-postpone ang election. Kaya sailing ko matutuloy po ang election base sa mga factors na i-consider ta. Yes, okay po. O, sige attorney, bago kita magtapos, ano na lang attorney ang sa indong maipapaabot na mensahe sa mga nagenyo, manungod sa importansya kang pagsubaybay sa mga opisyal na anunsyo kan COMELEC. Attorney, tabaan may mga magturubod dyan duman sa fake news. Kaya, oy, postpone na talaga sa November, pero dahil pampalan. Ano ang maipapayuta sa inda, attorney? Po, siyempre po, perme po kitang updated sa bareta, sa radyo, sa social media, sa TV, para aram ta pang development sa totoong maabot na eleksyon. Tapos, siyempre, sabi nga mag-boses po kita kung iba in favor, ka in favor naman sa postponement, itaw tapuan sa tuyang namamatian, kung ano po, ang election po baga, yan ang way na para mailag ta sa pwesto ang yung mga napupuso ang barangay SK official na through election may send representative ta na ma-serve dapat sa barangay and SK position ninda. Yan lang po maging po kita proactive po kita sa tuyang komunidad.